Na-addict na naman sa trabaho. Si Mir kasi is somebody na when he puts his heart into something, talagang sobra yung tutok niya. Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Shoutout po sa mga Iskonians na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po at mabuhay kayong lahat. Alright? So, topic natin ngayon for today's video, Mayora, nilaglag na ang kanyang sarili. Naku po, paano kaya yan, no? Na talagang umamin na. At dito, binulgar kung paano tumrabaho si Yorme. Talagang napakaganda, no? Ang kanyang sinabi. Ano kaya ang mangyayari sa kanya ngayon? Dahil sa dami ng sumusuporta kay Boss Y, patuloy pa rin niyang binabanatan. So narito po, panoorin muna natin yung video, tapos tuloy natin ang ating reaction. Alright? So, pasok, Mayora. Na-addict na naman sa trabaho. Si Mir kasi is somebody na when he puts his heart into something, talagang sobra yung tutok niya. During his spare moments when he's all alone or when everyone else is quiet. Halimbawa, kaming dalawa lang po. Kahit we're in the same room, makikita mo siya na nag-iisip. Tapos bigla na siya, ate, well, he calls me ate. Ano sa tingin mo ito? Tapos i-discuss niya sa akin. So, he always comes up with bright ideas. Sa totoo lang, kahit kami na nabibigla kami, saan na naman galing yun? Yung ganon. And then, he sees to it na talaga natututukan niya. Like yung 24/7 na drive-thru. Vaccination ngayon na nangyayari po sa City of Manila. Siguro, as we speak, nasa 13,000 na po ang nababakunahan namin. When we started last Friday, if I'm not mistaken, nasa 13,000 at pumupunta po siya every night. Chine-check po niya kung okay yung mga nagba-vaccinate, chine-check po niya yung mga nakapila. Pag hindi po siya nakapunta sa gabi, minsan, madaling araw, nandun pa rin siya. Wala siyang oras. Kaya lahat po kami na nakapaikot kay Mayor, lahat kami on call. Lahat po kami on call. Kasi pagka naisip po niya na maglilibot siya, any time of the day, he will do it. He will do it talaga. So, it's very difficult for us to be caught off guard. Kasi ganun po siya eh. Kahit mag-isa lang yan, maglilibot niya. Just to check, halimbawa, yung mga condominium, kung on time, yung project, kung mahihit namin yung aming target, ganun po siya. Tsaka, So yung mga ka-Iskonians, napanood nyo, di ba? Ang galing ni Mayora, palakpakan. Bravo, Mayora. Pagkatapos mong ibulgar na itong si Yorme, ang sabi niya, nag-a-addict na, no? Sa trabaho, nag-a-addict na naman. Itong si Yorme, hindi mapakali sa trabaho, sa dami ng kanyang sinabing magaganda kay Yorme. Ano ngayon ang mensahe ni Mayora? So ito si Mayora, pakinggan mo natin saglit. Huwag kayong bumalik! Parang pinontra po sa sarili ko. Pagkatapos niyang puri-purihin, ibida, si Boss Y, ano ang kanyang mensahe? No? Ano sabi niya? Huwag ka na bumalik! So dito, lumalabas po na itong si Mayora, baliktaran. Kapag ano siya, no? Hindi mo malaman kung ano talaga ang sinasabi niya. Pero yung una, alam natin, yun ang totoo niya nga sinabi. Na talagang yung aura niya, makita natin na nagsasabi talaga siya ng tapat at totoo. Di ba? Yun ang sinasabi niya sa ngayon. So, ibig sabihin, ang sabi niya na nag-a-addict si Yori, masipag. No? Masipag si Yori kasi wala nang ibang magiging eyewitness pa kundi si Mayora po. Dahil sa tagal nilang magkasama sa trabaho, nakikita niya ang kilos at galaw ni Yorme. At ang ano pa pinakamagandang sinabi niya, ang sabi niya, nagugulat na lang kami, nabibigla na naman kami. Dahil naiisip na naman siya. Napaka-bright ideas niyang mag-isip, sabi niya. Diba? Totoo naman po. Ano nga ba yung bright na kanyang naisip? Itong si Yorme. Ito, may mga resibo tayo, di ba? Una, yung paggawa ng mga world class na public school na ngayon na pinapakinabangan
Alliance, Dr. Albert, at saka yung mga Condominium, Binondominium, Manila Field Hospital. No? Hindi makakapag-isip niyan. At yung pagtatrabaho ng mga senior. Imagine mo, senior ka na, pero malakas ka pa, pwede ka pa pala magtrabaho. Siya lang po ang nakaisip niyan. Yorme po natin, no? Kaya talagang bright ideas nga talaga siya. Kumbaga matalino po. Si Yorme, ito yung mga hindi naisip ng mga ibang mayor na kanyang ginawa. Na, kaya nga sinasabi lagi ni Yorme dati, di ba? Posible pala na ang isang squatter ay titira sa isang condominium na panatag ang buhay. Di ba? Yung Manila Zoo na nabubulok na, wala nang pumapansin. Ginawa niyang world class. Inangahan ng buong Pilipinas at ng buong mundo. Di ba? Napakarami pa po. Kung ating isa-isayin, baka hindi na tayo matapos ngayon sa ating vlog. At saka, ano pang sabi niya, no? Lagi kami tinatawagan, on call kami. Kung may mga problema, sabi niya, tinatawagan niya kung sino yung involved na kailangan na kausapin para maresolba ang problemang yon. Kaya talagang sinabi pa niya na itong si Yorme, kahit siya lang mag-isa, bagbat pinakita na kanina dyan sa video na nag-iikot itong si Yorme. Totoo naman po yan, no? Nakita natin. So narito panoorin natin yung kanyang pag-ikot na talagang may resibo na hindi may pagkakaila, may tatanggi ni Mayora. Alright? Narito pa, panoorin natin saglit. So po na napanood nyo, talagang correct, no? Tama, itong si Mayora, hindi na sinungaling. Talagang nag-iikot nga itong si Boss Y. At ang sabi pa niyan, at ang sabi pa ni Mayora, lagi nang na itong si Yorme, no? Na talagang hindi mapakali. Lahat po ay ginagawa para sa Batang Maynila. Pero bago po yan, tuloy natin, no, itong second video o yung continuation nito para sa ating susunod na reaction. Alright? Pasok, Mayora. Everyday po yan nangungumusta. For example, namigay po kami ng ayuda sa mga tao. Nag-random check po yan. Pinapatawagan niya po sa office niya kung natanggap yung ayuda na pinadala namin. Kasi syempre minsan, ang nagbababa na lang po dyan yung mga barangay officials. Bibigay po namin sa barangay officials, sila po ang mamimigay. Pero alam na alam po ng mga barangay officials na we do random checking. So, nag-check kami. Tatawagan lang namin kasi sinong constituent kung natanggap na nila, ganyan-ganyan. Ganun po si Mayor. May follow-through po siya lagi. Meron siyang follow-up din ng lahat po ng mga, kung masaya po yung mga tao. Ano sabi ni Lola? Masaya ba siya? Natanggap niya yung kanyang allowance? Sabi niya, ano naramdaman nila? Ganun po siya. Ganun niya lagi chinecheck. Hindi yung after noon, wala na. Hindi po, nag-check po siya lagi kung ano po yung pakiramdam ng mga senior citizen, ng mga lolo-lola namin, ng mga estudyante na nakatanggap na allowance. And ayaw na ayaw po niya nang nadidelay po yung mga benefits ng mga constituents ng Manila. Yun po hate na hate niya. Nagagalit po siya sa ganun.
Paano siya nagagalit, Vice Mayor? Ay, pinapatawag niya po yung mga people involved. Talagang sasabihin niya, ano nangyari? Ba't ganyan, ganyan, ganyan. Pagkagalitan po niya talaga. And ang habit po ni Mayor, yung kanya pong Facebook page, Isko Moreno, talagang chinecheck po niya yung mga comments. Tapos ang ginagawa, yes, chinecheck po niya yan. And then, makikita po niya doon kung may mga concerns. Halimbawa po, meron po dito hanggang ngayon, hindi pa naayos yung poste ng ilaw. Halimbawa po, may thread po ang lahat ng department heads, including po sa akin. Tapos, i-call po niya yung attention ng department head. Thread meaning Viber thread? Paano ba yun? Viber thread po yan. May Viber thread po kami niyan na Viber group siguro. Viber group namin. Tapos, ipopost po niya doon to call the attention of whatever, whoever department is Mga Iskonyas, napanood nyo, di ba? Bravo, 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 Mayora. Ang galing. Ang ganda po ng sinasabi niya kay Yorme. Talagang puring-puri niya at binubulgar niya kung paano siya magtrabaho. Pero sa kabila ng magandang mga sinabi ni Mayor na ginagawa ni Boss Y para sa Batang Manileño, ano ang masasabi niya sa panahon nito? O narito ulit. Huwag ka nang bumalik! Huwag ka nang bumalik, oh, di ba? Di ba? Saka nakakita, pinupuri-puri mo. Tapos ngayon ayaw mo nang pabalikin. Ano kayang ayaw ni Mayor doon sa sinasabi niya? Di ba? Ano bang sinasabi niya? Araw-araw, kinukumusta niya kami. Tinatanong niya, no? Lalo na pag nagbaba kami ng mga ayuda. Tapos binibigay namin yan sa barangay. Pero pagkatapos namin binibigay sa barangay, hindi siya nagiging kampante. Tinatanong pa niya, nagra-random check pa, di ba? Tinatanong pa mismo, sabi ni Mayora. Mismo yung mga senior natin, alam po natin, mahal na mahal ni Yorme yan. Na tinatanong na, ano kaya, kumusta kaya? Ano kayang reaksyon nila? Natuwa ba? No? Siyempre, kahit naman sila, pag nagbigay ka, inaalam mo kung natuwa yung binigyan mo. Oh. Tapos, sabi pa ni Mayora, yung mga pensyon ng mga senior at mga estudyante, ayaw na ayaw ni Yorme na nadidelay, na may reklamo, ayaw ni Yorme. Pero sa panahon natin ngayon, ano bang ginagawa ni Mayora sa mga senior, di ba? At sa mga palakad niya sa health center. Ano nga ba nangyayari sa grounds? Kung si Yorme nangungumusta, tinatanong kung anong nangyayari, kung masaya yung mga senior, kung natatanggap daw ba ng mga estudyante yung kanilang allowance at mga senior, ano kaya ang ginawa ni Mayora? Di ba? Inulan din siya ng batikos. Narito, panoorin po natin yung mga ibang reklamo, mismo yung mga involved sa reklamo, sila yung magsasalita, mga Batang Manileño. Alright? Pasok. Mga kababayan, nandito po tayo sa loob ng City Hall, sa harap po ng OSCA office. At may kausap po tayo na isang senior citizen po dito na may problema din po dito. Kasama pa natin si Mr. David Hile at sasabihin po niya kung ano ba yung problema niya. Pakiano lang po, Mr. David. Yung nakaraan 2,000, nabigay ng 2,000, hindi namin nakuha yun. Tapos itong December, nagbigay ulit ng para sa 4 na buwan. Nakuha namin, 2,000. Pero yung nakaraan, hindi na namin nakuha. Yung 4 na buwan, hindi kayo napasama doon sa listahan. Nakasama ako. Kaya lang... Wala ka, hindi mo nakuha. Oo, nasa probinsya kami. Nasa probinsya kayo, nagkataon na yun. Ano sabi po sa inyo ng tiga-OSCA? Ang sabi nila, wala na raw yun kasi kailangan on time nandun ka ng payout. Nandito po tayo sa tanggapan po ng OSCA, kaya sabi po nito na hindi na lang makukuha. At dahil po, paano daw, ano sabi po? Sabi, kailangan dan on time ng payout. At nasa na daw po yung allowance ninyo? Hindi na raw makukuha. Oo, wala na. Wala naman silang notice na ganun pala yung regulasyon ngayon na pag di mo nakuha, wala na raw yun. Kasi Ibig ba, forfeited na? Oo, kailangan sinaraw daw ang pipirma. Kung wala kayo, kung ano. Wala ka nga eh. Siyempre, hindi mo na pwedeng, wala naman sinabi, pwedeng bigyan mo ng authorization letter ka. Ganun, wala naman. Mga kababayan, ito po, ang nangyayari po. Ilan taon na po ba kayo, Mr. Rile? 61 years old po, nandito. Babalik-balik po ito mga to, na sigurado po, mahihirapan po. Ang sabi nga po ng ating Mayora, mahal niya ang mga senior citizen sa Maynila. Subalit, baliktad po yata nangyayari. Dahil pinahihirapan po at nahihirapan ng mga senior citizen sa kapabalik-balik po dito para mag-inquire.
dito po sa loob ng tanggapan ng OSCA po. Kaya po nandito po kami ngayong umaga na para malaman po kung ano ba yung mga issue po ngayon nangyayari sa loob ng Maynila na tungkol po dito sa ayuda o sabihin natin monthly pension ng mga matatanda po sa loob po ng Maynila. Kaya po sa umaga po na ito siguro bigyan po natin ng pansin. Marami po, nandito po kanina may mga nagpunta po dito matatanda na nagkiklaim po. Kaya kaawa po ito ating mga senior citizen na hindi po naaasikaso. Una-una, sinasabi po nila na wala na, hindi na pwedeng kunin. Mabigat po yan. Dahil una-una, kailangan may justification po dyan. Kailangan magbigay po sila na notice sa inyo na hindi nyo matatanggap sa dahilan na ganito. Ipakita nila na may mga policy ang city government sa mga ganitong sabi nga na po natin na sistema. Nila, sabi kasi, pumunta ng center. Nung pumunta ako ng center nung umaga, ang mga staff, puro mga nagchichismisan. Ngayon, ginawa ko, tinanong ko yung isa, anong oras po ba pwedeng magpa-check up? Kasi nakagat ako ng pusa. Tinuro yung isa. Pumunta ako dun sa isa. Pagpunta sa isa, tinuro din nung isa. Nung huling turo, ang salita sa akin, ma'am, kakain pa kami. Alas 10. Sabi ko, di ba alas 12? Meron bang break time ang yung government? Siyempre, kakain kami. O sige, naghintay ako hanggang alauna. Bumalik ako alauna. Wala. Ang kahulian, ang salita sa akin, punta ka ng City Hall. Tapos, ma'am, eto, nung nagano kami, ma'am, sabi niya, bumunta ako City Hall, pinabalik ako ng center. Nung bumalik ako ng center, nagreklamo na ako. Sabi ko, pabalik-balik ako. Nung bumalik ako, nilista pangalan ko. Na anuhan ako, nabigyan ako ng saksak. Paglabas ko, anong salita sa akin? Ma'am, magbigay ka rito sa box. Anong box? Para saan? Donation daw. Ano po ba yan? Teka muna, sabi ko gano'n, wala akong pera eh. Pero kahit may pera ako, wala akong pera. Ma'am, hindi po pwede. Ganun ba? Sabi ko, Neng, pinsan ko si Yul. Ginanong ko na lang. Pinsan ko si Vice. Sabi niya, teka muna, sabi, kapatid ko si Willie, may nakakakilala sa kapatid ko. Ay, sabi niya, wag nang singilin. Ganun ba? Pagka ba may kakilala, walang singil. Pero pagka wala, kailangan donation. Yun ang sinano namin, may donation box na nakalagay agad na talagang obligado kang magbigay. Booklet, sabi, babalik, wala pong gamot. Meron po kaming booklet, hinihingi po. Ano booklet po ito? Bayaran po, 20 pesos. Ha? Sinong nagsabi sir po? Tapos ngayon ma'am, manghihingi po kami ng gamot. Anak. Oh. Pag meron pong gamot sa center, ipamigay niyo po. Tama ka dyan. Kayo wala pong makipagplastikan. Kasi po, pabalik-balik ako doon, Mayora, wala naman pong low start time. Ganito, okay lang ito, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, walang tama o mali. Issue. Sinasabi nila, hindi raw kayo tatanggapin pag hindi kayo naka-appointment. Diba? Hindi po totoo yun. Totoo daw, Dr. Pangan. Okay. Sorry naman. Sorry. Totoo daw, Dr. Pangan. Okay. Sorry naman. Sorry. Well. So yung mga Eskunyans, napanood nyo, di ba? Sablay na sablay ko itong si Mayora. Kanina, sinasabi lang niya na itong si Yorme, araw-araw nangungumusta. Pag nagbigay ng ayuda, tinatanong kung maayos ba ang pagbigay, masaya ba sila, hindi delay yung allowance. No? Ito baliktad po, kabaliktaran. Napoporfit yung allowance. Nagtataka siya, hindi niya alam na meron palang booklet na binabayaran 20 pesos. Hindi niya alam na walang stock ng gamot. Pabalik-balik yung tao. Di ba si ate pabalik-balik, walang makuwang gamot. Nabibisit na, no? Walang plastikan. Sabi ka ni ate, yung isa naman si nanay. No? Yung servisyo, nagmamarites lang daw. Pabalik-balik din siya. So nakita po natin, no? Yung tumambad sa kanya dito kay Mayora na hindi siya bumababa kasi hindi niya alam nagtataka, di ba? Ha? Sabi pa niya, di ba? Kaya nga po malayo po, no? Malayo
sa kilos at gawa ni Yorme itong si Mayora. Kaya dito talagang lumalabas po kung ano yung pagkaiba nila, kung ano yung ginawa ni Yorme versus sa ginawa ni Mayora. At sabi pa dyan, no, ano yung huling katanungan? Paano po ba magalit si Yorme pagka may mga sumasablay o pumapalpa o may nababalita ang hindi maganda? Ang masasabi po natin dyan, meron tayong video ulit dyan. Kapag si Yorme ay nagalit, nabalitaan ng masamang gawain, hindi ginagawa ang trabaho, lahat kayo sibak. So ito po, panoorin natin bago tayo magtapos. Alright? Pasok, Boss Ray. Damay-damay tayo lahat. Ang kapwa ninyo nangungutong, damay-damay tayo lahat. Alam pananahimik ninyo, ipagpayag ninyo. Kung gusto niyo ng trabaho, meron kayong trabaho. Kung anong provecho, mga pribileyo, kakibaton, ibibigay ko sa inyo. Pag hindi nyo tinuro sa akin yung nasa video, lahat kayo tatanggalin ko. Tandaan niyo yan. One head, isang koponan, kasalanan ng lahat. Pag hindi kayo nagsumbong ng kapwa ninyo nangungutong, damay-damay tayo lahat. Alam pananahimik ninyo, ipagpayag ninyo. Kung gusto niyo ng trabaho, meron kayong trabaho. Kung anong provecho, mga pribileyo, kakibaton, ibibigay ko sa inyo. Pero yung mangotong kayo sa isang nagkasala na okay na eh. May mali, 3 pasahero sa isang motor, tatay, nanay, anak. Oo. Hindi may violation, titikitan na lang. Pag tikit, uwi na, may trabaho ka na, may dignidad ka na, kinausap ko kayo. Hanggat hindi ko nakikita, isuko nyo na lang. Kilala ninyo yun, yung nasa video. Ha? Kilala ninyo. Huwag kayong kokopya. Titikas na eh. Okay na eh. Ang hirap na ng trabaho natin eh. Nag-i-invest na tayo eh. Papayagan nyo na masunog tayo ng isang tao lang. Yung isang tao na yan, yan ay kamatis na nasa loob ng taing. Ang kamatis, kahit iisa lang. So yung mga Iskonyans, napanood nyo, di ba? Iba ang political will ni Boss White. Ginagamitan ng mga kamay na bakal yung mga pasaway na empleyado ng mga ng City Hall, di ba? Lalo na yung mga traffic bureau. Ganun po magalit si Yorme pag hindi nyo tinuro. Yung gumawa ng hindi maganda, nakita sa CCTV, nangotong, lahat kayo sibak. Ganyan magalit si Boss White para matuto, no? Madisiplina yung mga gumagawa ng mga kababalaghan o kabalbalan dyan sa City Hall. Ganyan po, no? Inilarawan ni Mayora kapag nagagalit si Yorme. Yan, may mga resibo tayo. At pagkatapos lahat ng purihin, ibulgar ang ginagawa ng trabaho ni Boss White sa panahon natin ngayon, ano ang mensahe ni Mayora para kay Boss White? So narito sa kanya mismo Facebook, no? Sigurado siya naman yung pinatatamaan dito. Ang sabi niya dito, sa darating na halalan, wawakasan natin ang kayabangan. Gagapiin natin ang kasamahan. At pupuksayin natin ang kadiliman. Sa huli, tapat at totoo ang mamamalagi. So, ayun po, no? Ano sa tingin nyo? Yung unang Mayora ba ang nagsasabi ng totoo? O yung pangalawang Mayora ngayon na nagbibigay ng mensahe? Di ba? Kay Boss Y. So, kayo na pong balang humusga. Mga batang Manileño. Nilatag na natin yung Mayora dati versus sa Mayora ngayon. No? Sa trabaho ni Yorme dati, na kung saan smart ideas, nag-a-addict sa trabaho, masipag, nangungumusta, umiikot, lahat na. No, pag di mo ako tinigilan, hindi na ako titigil dito. So, yun na po. Mga batang Manileño, kayo na pong batang balang humusga. Huwag po maging bulag-bulagan. Tumingin tayo, no? Sa resibo, sa kilos, sa gawa ni Boss White sa kanyang mga kalaban. Alright? So, ano po masasabi niyo mga Iskonyans? Mahalaga po yung comment nyo. Magkomentaryo po kayo yung sa loobin nyo. Lalo na yung suporta natin kay
Boss Wild. Alright, like, share, and subscribe para mas marami pong makapanood, lalong mas dumami ang boboto kay Boss Wild. Alright, so hanggang dito lang po. Abangan yung susunod kong vlog at pagpalain tayo ng poong may kapal. Manila,